Sa buwatang BBM at Ombudsman, ikinanta ng empleyado ng Ombudsman para makapasok si Remulla. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Justin, may namumuong sabwatan kina acting Ombudsman Dante Vargas at Boying Remulla. Kumalat sa social media ang isang letter mula sa employee ng Ombudsman. Kanyang inilahad ang tila pagmamanipula ni acting Ombudsman Dante Vargas para maitawid at tuluyang makapasok si Boying Remulla bilang Ombudsman. Ayon sa letter, Your Honors, I am writing to make a formal complaint against acting Ombudsman Dante Vargas. I am writing as an employee and a member of the Ombudsman Employees Association. I have been working with the office for almost 20 years now, but we have never seen, experienced, or heard that the Ombudsman has bullied or insulted any officer or employee of the office. I have remained quiet for quite some time already because I don't want any conflict. And sa totoo lang po, natatakot ako. Kaya lang, hindi ko na kayang magtiis pa. Ever since na nag-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as acting Ombudsman, nagiba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumura niya ang kung sino man na empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Isang halimbawa ang nangyari kamakailan kung saan biglang iniba ni acting Ombudsman Vargas ang pagproseso at pag-encode namin sa Records Division sa mga status ng mga kasong naihain sa opisina. Talagang no? Parang gusto talaga nilang matuloy yung sinasabi ni Senator Amy na Plan C. Kumbaga parang no? Wala na tayong ibang dapat gawin pa. Kailangan natin. Kumbaga may mga advance na agad sila eh. Kumbaga may mga advance na agad sila ng mga sandatang pwedeng ilabas kung sakasakaling magkaroon ng malaking indulto. Takin mo Plan A, Plan B, Plan C. Ika nga sa mga isa-isa ni Senator Amy yan. Na baka sa Plan C is magtagumpay. No, maaari siguro. 'Di ba? Kung sakasakali, kung mapapabayaan. Siyempre kahit pa paano talaga alam naman natin, no? Hindi basta-basta yan si Boying. Hindi basta-basta matatanggal yan. Hindi basta-basta yan. Kumbaga, gagawa't gagawa ng paraan. Hanggat may paraan tayong magagawa, sige, pasok lang kaibigan. Diba? Hindi basta-basta. Siyempre, lalong-lalo na kung ka-close. Diba? Siyempre, kapag ka-close, kaya yan, pare. Have faith in yourself. Lalong-lalo na nandito tayo ngayon sa katungkulan. Have faith. Ay, nako. Grabe nangyayari sa bansa natin ngayon. Sobra-sobra. Yari at nagsimula ang lahat ng ito dahil sa issue at kaso ni Department of Justice Secretary Boying Remulla. Hindi din namin maintindihan kung bakit parang gagawin ni acting Ombudsman ang lahat para lang mai-dismiss ang kaso nila. Marami pang mas importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sana mauna. Napag-alaman namin at sang-ayon na din sa kwento ni acting Ombudsman Vargas, sinundo siya sa kanilang bahay at dinala sa Malacanang upang kausapin ni Presidente Marcos. Tinanong si acting Ombudsman Vargas ni Presidente kung kaya niyang i-dismiss ang kaso nila DOJ Secretary Remulla. Maliban dito, kinakausap din umano siya ni DOJ Secretary Remulla tungkol sa kaso niya. At higit sa lahat, ikinagulat namin na ang asawa ng acting Ombudsman Vargas ay kaklase pala ni DOJ Secretary Remulla sa UP Law. Kaya nga ako sinasabi ko mga katunay, no? Nakakalungkot. Pagpalagay natin, no? Sa panahon kasi ngayon, no? Kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto natin ng maayos, hindi yun mangyayari talaga sa loob ng 3 taon na natitira. Hindi talaga yun.
Malabong maglagay ng ibang tao dyan. Syempre, kung ikaw maglalagay ka ng tao dyan, unang-una, mas maganda yung kaklose mo. 'Di ba? Yung kapalagayan mo ng loob. Kumbaga yung kapalitan mo ng secret. Mga ganun. 'Di ba? Kaya sinasabi ko nga kanina, hanggat maaari is kung pwede gawa ng paraan, magagawa ng paraan lahat ng problema. Lalong-lalo na, isus ko naman, oh, grabe, magkaka-close naman pala. Hindi naman pala tayo magkakaiba, parang sino-sino pa ba ang magtutulungan kundi ang mga magkakapit-bahay lang. Diba? Parang Aalala kami kung bakit masyadong maluwang masyado ang kamay ng palasyo dito. Nagtataka din kami kung bakit kinailangang palitan kaagad si Deputy Ombudsman Castillo noon. Kahit na maayos noon ang kanyang pamamalakad, lahat kami ay nag-aalala sa mga nangyayari. This is not the institution that we all knew before Acting Ombudsman Dante was appointed weeks ago. We are all worried with what is happening because it might tarnish the very institution that we have always loved and taken care of. Dito na kami tumanda at marami sa amin dito na din magre-retiro. We are hoping and praying that something will happen and our beloved institution will be saved from a person who is only acting for his own personal interest and the interest of a few who are in power. Kaya po sa ngalan ng mga employees ng Ombudsman, ako ay nakikiusap sa inyo, mga kagalang-galang na deputies at special prosecutor, na tulungan ninyo na huwag mawasak ang integridad ng ating minamahal at nirerespeto na institusyon na ito dahil lamang sa ambisyon ng mga korap na opisyal ng pamahalaan. Kung hindi ninyo kami tutulungan, sino pang aasahan namin na tutulong sa amin? Maraming salamat po. Respectfully yours, Ombudsman Employees Association member. Naku na. Talagang mismo sa ombudsman, no? Nakakalungkot yan. Yung ano na yan, balitang yan. Na kahit sabihin natin na huwag madurnisan, huwag mayorakan ang dignidad ng sa ombudsman office, mga gano'n. Mahirap talaga. Hanggat tayo ay nandito pa sa natitirang 3 taon. Kaya nga sinasabi ko kanina, malabo talagang magbigay ng ibang tao dyan. Hanggat maaari ka-close. Hanggat maaari, kailangan yung magtuloy-tuloy. Kumbaga magtuloy-tuloy tayo sa ating panunungkulan na lang kasi no choice na tayo. Kapag binitawan natin to, tagilid tayo. Kasi alam nyo kung bakit uulitin ko, paulit-ulit kong sinasabi. Once na mabitawan nila yan at makahanap ng pagkakataon ng mga Duterte, nabitawan nila yan at alam nila sa sarili nila na makakapasok ang Duterte, lalong-lalo na si VP Sara Duterte sa pagiging presidente. So kapag naging presidente si VP Sara, sino ang unang-unang mga maaapektuhan dyan? Diba? Sino? Yun yung kinatatakutan nila. Kumbaga nagiging advanced na sila sa pinag-iisip nila. Eto nga, diba? Nung nagkaroon ng survey, ayos pa yung unit team. Nagiging number 1 si VP Sara. Di ba inunahan agad nila? Pinag-isipan nila ng hindi maganda si VP Sara na baka tumakbo to. Di ba? Kumbaga, pabagsakin natin. Lalong-lalo pa ngayon na alam talaga nila na parang si VP Sara ay nagpaparamdam tumakbo sa 2028. Yun ang kinatatakutan nila. Kaya hanggat maaari, kailangan ma-stop yan. Kailangan kung meron tayong mga paraan na gagawin, is gawin na natin habang maaga pa. Kung merong solusyon, importante hindi makaupo yan. Kasi kung hindi mai-impeach yan si VP Sara at makalusot yan, delikado sila dyan. So, dun yung sinasabi ni Senator Amy na Plan C. Diba? Naku. Delikado ito. Mabuti na lamang at may mga empleyado pa sa ombudsman na nagsasalita para sa katotohanan. Mabuti na lang. Boying Remulla, tandaan mo, may karma din ang ginagawa mo ngayon. At alam naman ng taong bayan na kaya ka nagpupumilit maging ombudsman ay para lamang makasuhan
si Vice President Sara at Tama. hindi siya muling makatakbo pa sa 2028 elections at hindi na makahawak pa ng pwesto sa gobyerno magpakailan pa man. Pero ang tanong dyan, kung kakasuhan nila si VP Sara, mapakulong nila or hindi na makatakbo si VP Sara? Sure ba sila sa mga sarili nila na walang manok na itutulak ang mga Duterte para tumakbong presidente sa 2028? Siyempre, merong manok na itutulak yan. 'Di ba? Meron pa rin silang panlaban. Ang kinatatakot nga dito is yung sinasabi nga, yung nadidinig natin, na baka mamaya is ubusin, kumbaga, tanggalin lahat, hulihin lahat, yung mga tao na maaaring kumalaban sa magiging kandidato nila. Yun yung sinasabi naman ni Senator Amy, kasi Senator Amy, 'di ba? Eh sinabi kahit siya baka siya, pati siya hulihin. Samantalay ang apo ni Ninoy Aquino abay nagkakalat na ang kanilang trillion peso march na rally. Kanilang nilalabanan ang korupsyon ng Marcos administration. Pero ang mga mukha sa karatula, mukha ni VP Sara. Habay na sobrahan yata sa talino ang apo ni Ninoy Aquino. Panoorin natin ang buong video. Sumobra na yung talino mo, boy. Ha? Gusto mo maging relevant? Gusto mo rin maging senador? Hindi natin pakikialaman yan dahil kanya-kanya yung style eh. Pero itong statement na to, parang gusto mo mapag-usapan ka eh. Trillion peso march, not anti-Marcos protest. Ano? Anti-Duterte? Kaya ng mga to, nakalagay trillion peso march. Pero ang issue nila, Sara Duterte, mga ulo. Parang sinasabi naman nila na trillion ang inanon ni VP Sara. 125 million, 150 million na sinasabi nga nila, hindi na sila makatulog, trillion pa. Wala namang ganun ng mga Duterte. King ng mga to. Trillion peso march. Isipin nyo, 1 trillion, 3 years sa flood control projects. Lalo lang bumaha. 'Di ba? Ngayon, klarado na kinurap. Kinukundina nyo yung korupsyon, pero hindi nyo kinukundina yung nang korap. King inang mga to. Mga baliwag no? Sino ba yung pangulo sa 3 taon na yon? Si Marcos. Sinong may hawak ng DBM? Si Marcos. Sinong nag-appoint ng DBM secretary? Si Marcos. Sino nag-approve ng national budget? Si Marcos. Sino nag-approve ng insertion? Si Marcos. Habang si VP Sara sinisisi. Siya! Kung sa tingin niyo wala siyang kinalaman dahil kunyari ngayon nag-expose siya sa flood control project, alamin niyong mabuti. Walang naniniwala na tao na matino ang utak na hindi niya alam yung nangyayari sa flood control projects na yan. Siyempre para sa akin kasi alam niya yan. 'Di ba kaya nga sinasabi natin kumbaga hindi siya naging hands-on lang. Yun ang naging problema. Pinagkatiwala niya lang. Halimbawa, itong pondo to, pagkatiwala ako sa iyo to. O magpalagay natin wala siyang ginagawang masama, ilabas natin dito siya, yung presidente. Pinagkatiwalaan niya lang yung mga taong nakaikot sa kanya. Kumbaga sa isang negosyo is hindi niya tinauhan. Nagtayo ka ng isang negosyo pero hindi mo tatauhan. Hindi mo babantayan yung mga tao mo. Hindi mo bibisitahin. Natural, pera ang usapan Kahit naman saan, pera ang kahinaan ng tao. Kapag pera ang na-involve, lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao. 'Di ba? Yun ang naging problema. Pero kung naging hands-on siya sa bawat nangyayari, sa mga proyektong ibinibigay, wala sanang magiging problema. Ang problema is pinagkatiwala niya lang yun. Hindi ko alam kung kanino, kayo nang bahala manghula mga katunay. Mo nga kaming ululin? Anti-Duterte lang kayo. Yes, anti-Duterte. Ayaw nyo sa mga Duterte. Ayaw nyo lang na itong protesta na to baka lumaki at maging people power at maiupo si Sara Duterte yung pa isa bilang Pangulo. Yun ang ayaw nyo kasi na-overshadow kayo. At pagdating ng 2028,
Pangulo uli si Duterte. Yun ang ayaw nyo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan natin ang video na yun, ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Mad Tarahug. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.